Mga kapuso, baha pa rin sa ilang lugar sa bansa tulad sa Valenzuela at Malabon. Sa huli, mabagal ang kupa ng baha dahil hindi kinakaya ng pumping stations ang dami ng naipong tubig. Nakatutok si Maki Pulido. Para makatipid, kahit 5 buwang buntis si Laika Jean, lumusong pa rin siya sa baha para makapag-ayos ng mga dokumento sa Malabon City Hall. Aabot kasi ng 120 pesos ang balikang pamasahe sa pedicab dahil hindi pa bumabiyahe ang mga jeep sa baha pa ring kalsada. Malaking bagay din po. Budget lang din po yung dala ko ngayon. Hindi naman daw kasi biro pumadyak sa baha, sabi ng ilang pedicab driver. Napakabigat pumadyak sa tubig, malalim. Yung pyesa po ng tricycle, mahal. Madali pong masira. Pinasok ng tubig ang Malabon dahil sira pa rin ang navigational gate na haharang dapat sa mataas na tubig mula sa Manila Bay. Mabagal naman ang paghupa nito dahil maaring hindi kinakaya ng mga pumping station, ayon sa Malabon CDRRMO. Ang nakikita po namin, siguro yung volume po ng tubig ay hindi po sapat na i-pump ng kanilang mga pumping station kaya medyo babagal po yung pag-subside po ng tubig dito po sa harap ng City Hall. Sa kalapit na syudad na Navotas, ang 2 barangay nitong pinakamalapit sa Malabon, Barangay Tanza 1 at 2, ang may mga bahagi pa ring hanggang tuhod ang baha. Sila ma'am yung direktong katabi ay dagat at saka po yung ilog. Pina-check po namin sa aming engineering kumusta po yung mga floodgates po, yung mga maliliit na floodgates baka ho kailangan i-check at buksan. Sa Valenzuela City, marami pa rin kalsada ang baha pero nadaraanan na ng lahat ng klase ng sasakyan ayon sa Facebook post ng Valenzuela LGU. Pinabibigat ng baha ang traffic sa MacArthur Highway, bahagi ng Barangay Dalandanan. Kaya ang ilan, tulad ni Lisa, naglalakad na lang. Mahirap po, masakit po sa paa kasi yung mga bato-bato, masakit na tutusok sa mga paa, delikado po. Lalo na pag yung mabilis po yung sasakyan, yung tubig tatalsik sa'yo, ganun, marumi. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.